Good morning mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So bali update ngayon mga ka-farmers dito sa tanim namin na kalabasa na Suprema F1 ng SW Seeds. Sa ika 17 days na po niya na simula po na i-direct seeding. Ayan, medyo malalaki na po sila mga farmers. Ayan o. So makitang-kita na po sa kanilang linya. So bali update na rin po mga ka-farmers sa pag-aabono namin kung ilang ratio o anong ratio na po yung application sa kada butas po. Ayan. So bali nag-a-apply po kami ngayon sa pangatlong application ng abono. So every 5 days po kami nagpapakain dito sa tanim namin, no. Bali 16-20 pa rin po mga ka-farmers ang inaabono namin. Yung ratio niya po ay dalawang lata na po ng 16-20 sa kada 16 liters po ng tubig. At meron pong urea pa rin, 46-00. Bali kalahating lata lang po ng urea ang nilalagay namin, minimix namin sa 16-20. Dahil sa 16-20 pa lang po mga farmers ay meron na po siyang nitrogen na 16%. Ayan, bali ang application po sa kanyang puno ay tagda 2 lata na po. So naalala po niyo mga farmers nung update ko po nung pangalawang abono ay 2 lata at kalahati, 1 lata at kalahati. So ngayon nagdagdag na po kami. So ginawa na po naming 2 lata. So sa ulitin, no, every 5 days ako nagpapakain. So ayan kung bakit. Dahil ibubuelo po natin ito mga farmers, no. Papakainin ito natin ng papakainin hanggang sa lumago po siya. Dahil pagka gapang po nito at may nakita na po tayong bunga o mag-uumpisa na po siyang mamulaklak, so i-stop na po natin yung pag-abono. Dahil magkaiba po ito mga farmers, no, sa talong. Di tulad po ng talong mga farmers, pag nagsimula po ng mamunga, doon na po tayo na todo pakain para masuportaran po yung kanyang bunga. So dito po mga farmers sa kalabasa, kapag mamunga na po siya, so titigil tayo sa pagpapakain dahil kalimitan po yung mga farmers ay nalalagas po yung kanyang bunga kapag namumulaklak na po siya, at patuloy pa rin tayo sa pag-aabono. So ngayon every 5 days kami dito nag-aabono para po makabuelo siya. So para may ano na po siya, no, may abono nang nakastock sa kanyang puno. So paunti-kunti lang din naman yan mga farmers kasi 2 lata lang po, no, kada 16 liters. Pero kada abono po mga farmers nagdagdag po kami ng kalahating lata. Yan. Yan, maganda na po mga farmers yung kanyang mga talbos. So unti-unti na po yan lumalapad yung kanyang mga daon. So bali kahapon, ayan, para na rin sa iba na sa nagkakalabasa o sa bagwan sa kalabasa. So may mapapansin tayo mga farmers na mga lady beetle. So ayan, kung tama ba yung ano, yung kulay orange na bao-bao po kasi tawag dito sa amin. So kalimitan po yan mga farmers dumadapo tuwing umaga at hapon. So kumakain po sila sa kanyang dahon. So yung ginamit ko po dito, so balik kahapon nag-spray na rin ako dito. So kung ano, nakapansin nyo rin mga farmers, no, dinadapuan din po ng mga white flies itong ating kalabasa, no. Karamihan talaga maraming white flies na dumadapo dito. So balik kahapon napansin ko kasi marami na pong lady beetle na kumakain ng kanyang mga dahon. So nag-spray na po ako, no, ng Mitomil. So ganun na rin po yung maintenance ko sa aking talong. Ginamit ko po dito sa aking kalabasahan yung Gold, Megatonic at saka Mitomil. Ayan. So kaya na po nilang patayin yung lady beetle na yan. At saka kung meron na ring white flies, patay niya rin. At saka mga uod-uod po mga farmers, no, kaya niya po na yung patayin ng Gold, Megatonic at saka Mitomil. So yun po yung ginamit ko dito kahapon sa pag-spray. So ayan, maganda na siya mga farmers, oh. Maganda na po yung kanyang mga talbos. Ayan. So ayan, bali nag-aabono yung partner ko. Ayan siya mga farmers.
So mapapansin natin mga farmers, yung gitna niya ay muli na naman tumubo yung mga damo at saka yung mga palay. So kasi pinag-anihan po kasi itong mga farmers ng palay. So di talaga maiwasan na may mga bunga na nalalagas. So tutubo po yan. So nung bago ako dito magtanim, nag-spray pa ako dito ng systemic herbicide. Ayun, pero tumubo pa rin mga farmers, no? Kasi panay po yung ulan dito. So yung gagawin lang namin yan mga farmers, yung pinakatabla niya o sa gitna, yung kanyang gakapangan, ay aruhin lang po namin yan ng hand tractor para mabaliktad po yung lupa at yung mga buhay na damo yan at palay, so mailagay sa ilalim para malinis na rin po siya tingnan mga farmers. So umulan na naman po kahapon at yan, hindi na naman namin natapos yung pagplat ng taniman po ng ampalaya dahil may tubig-tubig na naman po yan dyan. So same din po yan sa dito sa sweet corn. Pero malaking tulong na rin po mga farmers yung ulan dahil hindi na kami makakapagdilig po dito sa tanim namin na maliit na kalabasa. So yan lang po mga farmers, at hanggang dito na lang po muna, at update ko lang po kayo sa tuwing mag-aabono kami dito at kung ano na po yung gagawin namin dito sa aming kalabasahan. Ayan, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa in channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.